Tara. Magandang gabi. Ito nga pala ang aking i-interviewin ngayong gabi para sa assignment sa PE. Magpakilala ka. Sino ka? Ako si Alex Sinejay Tabelon. Okay. Nag naglaro ako simula nung high school hanggang senior high. Okay, ito muna mga overview sa naging career mo, ganun. So, sumali ka ba sa mga SK na mga tournament sa mga barangay nyo o ganun? Oo, kami ng mga team ko nung senior high, mga nakilala ko lang din sa school. So, gaano ka nakatagal naglalaro ng basketball o gaano mo nakatagal alam yung sport na to? Natuto ko maglaro simula nung grade 8 hanggang grade 12. Bale mga 9, 8, 9, 10, 11, 12. 5 taon din. 5 taon. Tagal-tagal. Okay. So, ito ang unang tanong. What are the preparations you have made before the competition? Sa madaling salita, ano ang mga ginagawa mo bago ka sumabak sa mga competition? Ganun. Uh, Una kong ginagawa is kinocondition ko yung isip ko. Hmm? Nakakakaba kasi kapag nasa harap ka na ng maraming tao. Tapos, minsan nangaasar pa yung mga crowd sa yung mga fans ng kalaban nangaasar din. Kaya Oo. mahirap na kapag wala sa kondisyon yung isip mo. Di mo alam kung makakagawa ka ng mga indecisive na play. So, mental preparation, Mm. pati rin physical. Oo. Okay. So, second question, what is the most challenging part sa basketball player? Anong pinakamahirap na parte sa paglalaro ng basketball player o challenge sa paglalaro ng basketball? Para sa akin is yung commitment pati yung disiplina mo sa training. Kasi yung training mo para talaga yun sa sa ano eh, sa tournaments. Kapag wala kang training, syempre, anong klaseng performance magagawa mo dun? Tama, Kung tama. ano-ano lang, kung ano ang ma-pick up mo lang. Pero pag may training ka, maraming maraming marami kang matututunan di lang sa mga coach mo pati sa sarili mo ring experience. Okay. Okay. Pangatlong tanong, what are the problems you have encountered before, during and after the game? Ano yung mga naging problema na tawag dito, na na-experience mo habang at after ng laro? Katulad nung na-mention ko nung sa unang kanina, is yung nervousness talaga. Mm. Nakakakaba talaga kasi hindi talaga ako palalabas. Hindi rin ako masyado pala kaibigan. Konti lang din yung mga kaibigan ko sa school that time. Nahirapan ako lumabas sa maraming tao. So sinasabi mong pressure, working under pressure, ganun. Yun ang Oo. isa sa mga pinakamahirap na problema during and after the game, ganun. Okay. Pang-apat na question. How do you accept when losing a game and win after the game? So paano mo tinatanggap yung pagkatalo at pagkapanalo after ng isang game? Yung ginagawa ko ano eh, pag natatalo ako, nag-shooting lang ako, naglalabas ako ng sama ng loob kasi sakit din matalo ko, lalo na kapag ginawa mo talaga yung best mo. Mm. Sakit eh. Pag panalo naman, ganun din. Shooting ulit para to celebrate kasama yung team. Parang continuously practicing pa rin kahit panalo o talo. Mm. Okay. Panglimang question. What is the worst practice you have ever endured? Ano ang pinaka mahirap na practice na napagdaanan mo? Yun sa footwork, yung Footwork. pinaka nakakangalay sa binti. Tsaka hindi rin ganun kalakas din yung binti ko kaya nahirapan ako. Pero alam ko naman na para sa akin din yun kaya tuloy-tuloy lang. Okay, okay. Number 6. Is there a particular significance to your jersey number? May importance ba yung number mo sa jersey? Ganon? Mm. Nakuha ko siya sa movie, sa 47 Ronin. 47 sila na samurai na pinagiganti nila yung master nila kasi plinat siya na para patayin siya. Ma-take over para
ma-take over yung kingdom nila. So dun ang galing yung jersey number mo, dun sa pelikula. Okay. Next, number 7. How do you channel your frustration when the referee's decision doesn't go your way? So, paano mo daw china-channel? Paano mo nilalabas o pinapakita yung kainisan mo? Kunwari, yung referee yung decision niya against sa'yo o ayaw mo, ganun. Una, sa mentally, sinasabi ko sa sarili ko na mag-focus sa laro kasi di maiwasan na minsan hindi nakita ng referee yung mga fouls. Kaya iniisip ko na lang mag-focus sa laro. Pero minsan may mga times din na nag-overheat ako sa laro ko eh. Minsan lalabas ko sa crossover para iniisip ko kailangan gumanti ako, kailangan pakitaan ko ng maangas ng Oo, kalaban ankle breaker. para manahimik siya. Oo, ganun. Mm. Okay, number 8. What advice has the coach given you that you will always remember? So, kunwari yung coach mo, may sinabi ba siya sa yung advice na pinakatumatak at tumagal sa isip mo hanggang ngayon? Oo, yung lalo na yung kapag sa una hindi maganda yung performance nyo. Tapos na left behind kayo. Lagi yung sinasabi na hindi pa tapos yung oras. May chance palagi na makabawi sa laro. Kaya pa humabol. Oo, ganun. Okay, number 9. What tips would you give to someone going out for basketball? So, ano ang tip yung masasabi mo sa mga taong lalabas kunwari para maglaro ng basketball o mga nagsisimula pa lang para maglaro ng basketball? Uh, Subukan yung enjoy yung laro. Uh, uh, Aside sa enjoy nyo yung laro, matutunan nyo yung mga yung mga fouls, yung mga bawal, tapos yung mga techniques. Tapos kilalanin nyo rin yung sarili nyo kung saan kayo magaling, tsaka kung saan yung gusto nyong position sa laro. Mm, Lang. okay, number 10, yung last question. What has basketball taught you that carries over into the other areas of your life? So, ano yung mga natutunan mo sa paglalaro ng basketball na pwede mo rin i-apply sa ibang parte ng buhay mo? Kunwari, trabaho, relationship, ganun-ganon. Mm. Pinaka natutunan ko is yung sa pag-build ng strategy, yung pag-gather ng information, yung alamin kung ano yung kahinaan ng kalaban. Ganun din sa buhay, parang kapag may problema ka, kailangan mo muna isipin kung ano yung pinaka main objective mo pa sa problema na yun. Kung kunwari financially, kung anong strategy mo, kung magtatrabaho ka ba, o magpa-part-time ka, mga ganong bagay. Tapos, yun. Okay. Huling question. Sa tingin mo ba ang basketball talagang isa sa mga sport na pinaka-importante sa kunwari sa tao, 'di ba? Importante ba talaga ang basketball upang makapag-build ka ng relationship, skill set, at decision making? Gaano siya ka-impactful sa pang-araw-araw na buhay mo? Personally, personally, in my opinion, napaka-importante ng basketball. Pero meron din namang ibang sports na sa tingin mong mas bagay sa'yo or mas fitted para sa person. Para sa akin yung basketball, marami kasi ako natutunan din aside sa decision making at sa pag-improve ng health ko. Kasi napakapayat ko rin dati. Mm, Baka ba, mabilis ako mapagod. mm, Sa decision making naman, matututunan mo rin sa pag-reflect mo sa mga laro mo kung ano yung dapat na maging course of action yung tinig. Tapos may kilala mo rin syempre yung sarili mo as you reflect sa mga ginagawa mo habang naglalaro. okay. So, ito nga palang aking interview ulit, si Ino J. Alex. Kaibigan ko siya simula high school. Naging classmate ko siya hanggang ngayon. Medyo malapit pa rin kami. At ano ulit, stats overview ulit. Stats overview. Ano mga notable na panalo mo sa career mo, ganun. The best yung nag second place kami nung grade 12 yung huling laro.
yun din yung pinaka-memorable siya kasi napaka malapit na kami sa tagumpay tsaka pinakamasakit din siya para sa amin na sa team. Pinakamasakit talaga yung second place compared sa third place. Oo, kasi Kamit na siya eh, buntik oo, na eh. Andun na eh. kung kunwari sa third place masasabi mo, ay sige, umabot naman kami ng third place, okay lang at sige naman namin yung best namin. Pero kung number one ka, syempre mas masaya, di ba? Pag number two naman, sobrang lapit mo na pero hindi mo pa rin naabot. Sa bagay, mas masakit nga, tama, tama. So, salamat Ino J sa pagpayag sa aking pag-interview. At yun lang. Bye-bye. So, Salamat, thank you. salamat.